ito yung talagang naging laman ng usapan ng mga nakaraang araw. Medyo late na ako mag-topic nito, pero gusto ko lang din marinig yung inyong mga punto, yung inyong mga hinaing. Kasi alam ko dito magkakaiba po tayo ng ating mga prinsipyo or magkakaiba po tayo ng ating mga opinion, mga kababayan. Sabi ko nga dito ay talagang putya, delikado si PBBM. Ano to? Sinimulan na ba siyang traidorin, mga kababayan? Doon po sa paglalabas ng statement ni PBBM na ipinapaurong niya po yung pag-i-impeach kay Sara Duterte doon daw sa mga congressman. We all know, mga kababayan, that we have a separate power, di ba? Tawag dito? Meron tayong tinatawag na separation of powers. Sa legislative, executive, and ano yung isa? Judiciary. Ngayon, kahit si PBBM, mga kababayan, hindi siya pwedeng niyang pagsabihan yung iba to stop the filing of impeachment against Sara Duterte. Pero paano naman po yung mga individual private citizen or individual na gustong panagutin si Sara Duterte? Ayan si Tita Karks, alam ko nag-content ito. Ako, against ako, mga kababayan, dun sa sinabi ni PBBM. Kasi, pag tayo pinigilan natin ang taong bayan, parang pinipigilan natin yung demokrasya to express their feelings against Sara Duterte. And, dito, meron pong nangyari na hindi maganda. Kasi kung ito ay private conversation, or sabihin man natin na GC nyo yan, I don't know kung GC yan, pero ibig sabihin, mga kababayan, dito ay nakasalalay ang national security. Biruin nyo, private conversation or GC ninyo, tapos may mga tao na pinangungunahan, sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, nag-leak. So ibig sabihin, wala siyang binitawan na salita at binibigyan sila ng karapatan para ilabas yung kanyang sinabi. So, dito mga kababayan, kailangan ba, Pangulong Bongbong Marcos, baka siguro kailangan mong i-double check yung mga taong nasa paligid mo. Baka kasi may nagtatraidor na sa'yo na hindi mo pa alam, baka ito mga to ay tao ng mga Duterte na nagkukunwari lang na maamong tupa sa piling mo. Pero itong mga ito ay sabik na sabik, hayok na hayok pag naglalabas ka ng balita at kanila itong ikinakalat agad. 'Di ba? Dapat po siguro tumingin tayo. At isa sa mga nakita kong pinakamagandang paliwanag sa lahat, mga kababayan. Sorry may iba-iba tayong opinion. Iginagalang ko ang opinion nyo. Sana galangin nyo rin po ang opinion ko. Hindi ko talaga gusto yung sinabi ni PBBM. Pero at the end of the day, meron din ako nakuhang magandang kumbaga, inisip ko rin, pinag-aralan ko rin na kung bakit siguro mga ka-GP Natics, ganun yung sinabi ni PBBM. Pero pakinggan muna natin itong si Sir Mike Abe. Kaya nga, naku, isang napakatinding naku. May malaking problema si President Bongbong Marcos. Kung ano yung problemang yan, ipaparinig ko sa inyo, tatalakayin ko sa inyo, ipapaliwanag ko sa abot ng aking kakayanan. Sa isyu po ng katatagan ng Pangulong Marcos, sa katatagan, national security ng ating bansa. Nagkaroon ako ng problema ron. Mamaya ipapaliwanag ko sa inyo. Kaya nga, may malaking problema si PBBM. Bakit nangyari ito? Pwede namang masolusyonan Pwede namang agapan Mukhang natutulog sa kangkungan yung mga nag-a-advisor niya o mga nakapaligid sa kanya. Tingin ko nga, may naghudas pa sa kanyang kapaligiran Kaya malaki ang problema. Mamaya ipapaliwanag natin yan, By the way, salamat nga pala sa ating nakasama kahapon. Ilan ba nakasama natin kahapon ng umaga? Sandali, balikan ko lang. Yun, 16,445. Yan po yung ating live kahapon ng umaga ganitong oras. Ng isang araw naman, magkasunod na araw, 15,084. Tapos 16,445 kahapon. Okay, salamat po doon sa ating nakakasama araw-araw. At umabot halos ng kulang-kulang 100,000 na yan hanggang kagabi. Ewan ko lang ngayong umaga. Anyway,
Good morning sa lahat. Naku, ito naman, nandito na sila lahat. Ano, basahin na, banggitin natin. Shoutout muna sa mga mababanggit natin. Salamat po sa inyo. Kim Bertrand Domanico. Viral, pumutok sa social media, sa media, yung text message daw umano. Text message na sinasabing ayaw ni Pangulong Marcos ng Lysol kills over 100 illness. Patalastas. impeachment against Sara Duterte. At wala daw mangyayari, sayang oras. Marami siya sinabing negative doon. So dahil lumabas nga po sa social media, kahapon, napilitan na siyang aminin at sabi niya kanyang opinion. Pero alam niyo, presidente po ito eh. Presidente po ito na dapat nagiging maingat sa mga sinasabi, dapat iniingatan ng mga nakapaligid sa kanya, dapat hindi ginagamit ang mga issue, lalo na ho kung ito ay private communication. Correct, mga kababayan. Tama po kayo, Ninuka Asor. Kung opinion niya yan, okay lang. 'Di ba? Mga ka-GP Natics, wala siyang power over, kahit sabihin natin na siya ang Pangulo, hindi tatakbo ito without, kumbaga, yung kanyang go signal. But then again, sana dito natin i-ano yung separation of powers. At sana, dito natin ipakita na talagang may demokrasya tayo, mga ka-GP Natics. Yung sinasabi ni PBBM, pwede naman, ako, tingnan natin sa optimistic side. Sabihin natin na sinabi yun ni PBBM. Maybe, sabi ko nga sa inyo nung nakaraan, nung kinontent ko yung bagay na yon, ako nakakasigurado na half-truth yung sinasabi ni Katunying. Kaya lang, hindi maganda na siya mismo ang naglabas nun na hindi mismo yung Pangulo. Dapat Pangulo ang maglabas with the seal. Diba? Kung talagang kay Pangulo nang galing. Kaya nagkagulo yung mga pro-government vloggers nun. Yung sabi ng iba, sinungaling si Tunying. Ang sabi ko naman, half-truth. Bakit? Kasi sabi ko, kaya half-truth yan, sinabi rin ni Gadon na malapit kay PBBM na sigurado siya that Sara Duterte will impeach in the next Congress. So, ibig sabihin, right after the election, mga kababayan, mga ka-GP Natics. Ano doon? Ang naiisip kong dahilan, mga kababayan, palagay ko ngayon lang tumama itong si Panelo, no? Ngayon lang tumama si Panelo. Kasi sabi ko nga sa inyo, if tingnan nyo yung sitwasyon, si PBBM doon sa jurisdiction ng ICC. Ang sinabi niya, hindi kami makikialam, pero hindi rin namin sila pipigilan. So, simple lang, mga kababayan. Nangangahulugan na hindi kami makikialam, pero tuloy nyo lang. So, parang pinayagan pa rin. Ganito din yan. Sinabi ni PBBM, mga kababayan, na opinion niya. Kasi Sara is nothing. Ito ay pag-aaksaya lang sa oras, pag-aaksaya sa pera. Pero hindi nyo rin ba naisip that this is just a strategy of PBBM para halimbawa, 'di ba? Baka mamaya, mga kababayan, nakalimutan ko tuloy. Baka mamaya may iniisip siyang bagay na kailangan munang ripasuhin. Kaya ganon ang kanyang mga sinasabi at kailangan yung kanyang sarili para, sabi nga ni Panelo, wag isipin ng taong bayan ng mga DDS na siya ang mastermind ng lahat. Pero ako, mga kababayan, kahit na sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos yon, naniniwala ako na meron pa rin at merong magsasampa ng impeachment kay Sara Duterte, pero nakakasigurado na ako na ito ay right after the election. Ang pangit lang talaga na gusto kong talakayan dito ngayon at i-point out, itong sinasabi, mga kababayan, na may kinalaman po sa national security. Dahil mismong ang mga taong nakapaligid kay Pangulong Bongbong Marcos ay tila parang mga ahas. Tilang mga ahas na nag-aantay lamang po ng ibubuga nito ni Pangulong Bongbong Marcos na pagkakamali at kanila ng pagpipiestahan at ikakalat sa social media. Diba? Pero private conversation. Tapos yung isa, nagkusa at na ilabas. Pinakinggan ko yung kanyang statement nung ito po. Ang sinasabi niya lang, hindi ako sinungaling. Totoo ang sinabi ko.
na yon ay sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero, sinagot mo ba yung katanungan na ikaw ba ay binigyan ng authority ng Pangulo para ilabas yung bagay na yan? Wala po ako narinig na ganon, mga ka-GP Natics. Kaya parehas kami ni Sir Mike Abe. Private conversation. Napakahalaga po yan. Privacy, national security. Ito, pakinggan po ninyo ha, bago natin mas ipaliwanag para magkaintindihan tayo. Ayan na, ito yung interview kahapon dyan sa controversial na issue. Okay? Ito yung sagot niya. Good morning. Good morning. Sir, there was a text message circulating on social media yesterday saying Yan, that RTVN pa yan. President Sara Duterte is larger scheme of things as an importance of profile and impeachment mostly. Sabi galing daw po sa inyo yun. Can you confirm that, sir? Was there an effort on your part? Well, it was actually private communication, but na-leak na, yes. Because that's really my opinion. This is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on this? What will happen to if somebody files an impeachment? It will tie down the House, it will tie down the Senate, it will just take up all the time, and for what? For nothing. For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup. Sir, have you reached the point of no return? You and VP Sara? Ayan. Never say never. Ayan. Okay? Ayun yung pinakapangit na para sa akin ha, na statement dun sa dulo. Never say never. Kasi sinabi daw ni Sara Duterte, di ba sinabi ni Sara Duterte is parang nasagad na. No turning back, mga kababayan. Wala nang reconciliation o ano pa. Tapos sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, never say never. Parang umaasa pa si Pangulong Bongbong Marcos na may reconciliation. Wag naman. At kung papatawarin, wag naman sana. Sana doon na lang tayo sa mga unang hinala ko that the impeachment will push through. 'Di ba? After the election or that with the 20th Congress, mga kababayan. Ibig sabihin, mapapalitan yung mga congressman natin, sureball naman tayo that they can actually get 250, more than 250 votes dyan sa Congress. But the problem is, di ba, yung dyan sa Senado. At least kahit papano makakuha sila ng sure na votes to impeach Sara. Kasi ang iniisip ko dyan, kapag ito pong si Sara Duterte, mga kababayan, at nagsilbing korte ang Senado, hindi sila nakakuha ng 2/3, which is 16. Diba? Eh sigurado, si Sara Duterte ay hindi mo siya pwedeng kasuhan ulit. After, kailangan makakalipas pa ang 1 year bago ulit siya pwedeng i-impeach. So, yun yung sinapalagay ko, yun yung sinasabi po natin pare-parehas na talagang inaayunan ko kay PBBM na waste of time, waste of money, 'di ba? Yun kasi wala tayong kasiguraduhan. So we need to polish first, 'di ba? Gawin nating malinis, gawin nating seamless yung gagawin. If meron na tayong tao na nakaupo na pabor talaga sa atin diyan sa Senado. Yun ang tingin ko na sinasabi niya diyan. Bakit natin nyo? Salamat sa RTVM kasi Radio TV Malacanang po ang nagko-cover sa madalas sa mga official travel at press conference, ambos interview kay Pangulong Marcos. Ito na yung pag-usapan natin. Kaya ngayon title natin, Naku, may malaking problema si Pangulong Marcos. Bakit nangyari ito? Yan po yung ating topic. Kung bakit, ito yon. Ganito po yan. Dahil nga pumutok sa social media yung text message na sinasabi nga niya na hindi siya pabor dyan sa impeachment against Sara Duterte, Vice President ng bansa. Daddy, may gatas na pang matanda. Birch 3 Advance. Senior power at half the price ng leading senior milk brand. Ngayon, ang sinabi ng Pangulo, by the way, para hindi kayo malito, lalo yung mga Marcos loyalists, Marcos supporters, silent majority, nire-respeto ko yung sinabi ng Pangulo. Ano sabi ng Pangulo? May opinion. Sa kanya daw opinion, hindi kailangan. Sayang daw ang oras, sayang panahon, ganun-ganon ang sabi sa impeachment.
yan ay kanyang sinabi. Mhm. Pero ang kanyang malinaw na sinabi dyan, bago yung opinion, sabi niya, private communication. Mhm. Pag sinabing private communication, hindi yan dapat nilalabas sa media. Hindi yan dapat ine-expose sa publiko. Kasi private communication. Una, privacy ng Pangulo, privacy ng isang tao. Pangulo man o hindi, ang merong private communication, irespeto mo yan. Huwag mong ilalabas yan hanggat walang go signal yung tao mismo Correct. na gumawa ng text message o yung pinanggalingan ng private conversation at private communication. Ibig sabihin, sa madaling sabi, hindi tayo pwede magtiwala sa mga taong nandoon sa GC. Kasi, this is a private conversation. Ang sinasabi kasi sa batas, baka ang palusot nila, mga kababayan, alam ni Tita Carclea to eh. Na sinasabi kasi ng batas na ang pag halimbawa GC between the two person or two people, let's say ako, tapos si Sir Leo, ay nasa GC. Meron kaming private communication. Meron kami doon mga sinasabi. So, since dalawa lang kaming nasa GC at wala akong authority, wala akong permiso na binigay or kahit siya, 'di ba? Na maglabas ako ng mga pinagsasabi or pinag-uusapan namin doon papasok yung anti-wiretapping law, mga kababayan. Now, pag GC, pwede mong ilabas. Pwede mo talagang ilabas yung conversation dyan, di ba, Tita Carclea, walang kaso. Kaya lang, it's a matter of yung prinsipyo, mga kababayan, na sana bilang isang tao na ipinagkatiwala ka na nandun ka sa GC, na inilagay ka doon, ibig sabihin, ikaw yung tao, isa sa mga pinagkakatiwalaan. Pero the moment na inilabas mo yung conversation natin, kahit tayo ay marami dyan sa GC, therefore mga kababayan, siguro, magnilay-nilay na ang Pangulo natin na hindi lahat ng kasama sa GC niya ay kanya. 'Di ba? Mga kababayan, kita mo ngayon, nalagay sa alanganin itong si Pangulong Bongbong Marcos dahil sa balita na yan, dahil sa pag-iingay na yan ni Tunying, na dapat sila lang ang nag-uusap-usap dahil kung tutusin, wala naman kinalaman si Tunying dyan eh. He is not in Congress. He is not in Senate. Kung tutusin. Pero siya, sa kanya pa nagsimula. Okay lang sana kung sinabi niya, no worry guys. I have a permission from our president to leak this out. Pero sinabi ni Presidente, nalik na yan. Wala na tayong magagawa. So ibig sabihin, with the initiative of Tunying, kasi sa kanya nagsimula yan, hindi naman sa ibang tao eh. So, tama pa ba na pagkatiwalaan natin si Katunying? Yun ang tanong, mga kababayan. Ang sabi ng Pangulo, well, private communication yan, pero nag-leak eh. O, di ba? Mabait pa yung Pangulo, ganun sabi. Pero bawal yan. Nakataya ang pangalan ng involved sa private communication. Kasi privacy nga yun eh. Hindi lahat ng pinag-uusapan at kausap at sinasabi ng isang Pangulo ng bansa ay dapat ma-expose sa publiko. Kasi nakataya dyan, national security ng bansa. Anyway, Frozen Heart, naintindihan mo ba yung sinasabi ko, ma'am? Wala na po akong question doon sa sinabi ni PBBM na wag nyo nang i-impeach si Sara. That is waste of time, waste of money. Kasi I know and I do believe, based on my experience and what I heard doon kay Gadon at doon sa iba pa, at sa nakita ko sa composition ng Senado ngayon, hindi talaga mananalo, hindi magpo-prosper yung kagustuhan ni PBBM na ma-impeach si Sara. So, at yun nga yung sabi ko, inilalayo, dinidistance niya yung sarili niya para siya po ay tawagin na mastermind ng pagpapa-impeach kay Sara. Sorry to tell you na ito ay dinidivulge natin, pero ito po yung opinion ko. What my concern is, na sinasabi ko, delikado si PBBM, it is because of the leak message na usapan po doon sa GC. Naunawa, 3 days po ako hindi nag-vlog.
Kahit kila Tita Carglea, hindi nga ako nakikipag-usap. Kila JDB, kay Mami Peng, hindi ako nakikipag-usap gaano. Kasi nga, I was so disappointed. Pero, base sa mga pinakikinggan ko, tinitimbang ko, binabalanse ko, nakuha ko na yung punto ni PBBM kung bakit niya sinabi yon. Ang problema lang sa akin, mga kababayan, yung inilabas ni Tunying. Wala na po tayo ibang pag-uusapan dito. Oh. Security ng Pangulo at kredibilidad ng leader ng bansa o ng Pangulo ng bansa. Aha. Kaya nga private communication eh. Bakit mo ilalabas? Mhm. Kahit sabihin pa sa iyo, o ilabas mo yan kasi yan ang sinabi. Kung walang approval coming from the President na siya mismo ang nag-text o siya mismo ang pinanggalingan ng private communication, hindi mo pwedeng ilabas. Kahit anak ka niya, kahit asawa ka niya, kahit anong relasyon. Ngayon, kung hindi ka naman, o pangkaraniwang tao ka lang, mamamayan, reporter ka, vlogger ka, o kung ano man ang estado ng buhay mo, hindi mo kailangang i-expose yung private communication kung meron kang respeto sa pinanggalingan at gumawa ng communication na yan. Una yon. Pangalawa, kung alam mo ang threat sa national security yan, alam mong mapapahamak ang bansa, mapapahamak ang Pangulo, bakit mo gagawin yung i-expose yung private communication? Delikado po yun. Not unless tama yung sinasabi ni Doc Ami Balmeo. Mukhang planado ni President ang pag-leak. Sa tingin ko lang sa tingin ko lang po mukhang political strategy yung paglabas. Unless tama po kayo na inutusan nila si Tunying to leak out the message, mga kababayan, hindi natin alam. Kasi inaantay ko yung sagot ni Tunying. Sa bagay, hindi naman niya sasabihin, I was given an authority, diba, by Mr. President or by BBM. Diba? Hindi naman niya sasabihin yun. Pero inaantay ko pa rin na madulas siya that he was given an authority to leak that message. Pero wala naman ako narinig. Kaya ang dami kasing speculation talaga dito. And again, sabi ko nga, I'm not into it. I'm not really after on that statement. But nandito na ako sa statement lang ni Tunying. Why he did it. Diba? Bakit niya inilabas yung conversation na to, which is, mga kababayan, iniisip tuloy natin pare-pareho na ito ay may malaking kinalaman po sa national security ni PBBM because itong mga tao pala na to, mga taong nasa loob, hindi pwedeng pagkatiwalaan. Kasi PBBM could deny it. Diba? Nung siya ay in-ambush interview. Kung halimbawa hindi niya talaga pinayagan si Tunying or vice versa. Medyo mahirap din basahin, malalim talaga ang Pangulo natin. Nakuha nyo? Alam mo, sa broadcast journalism, mass communication, ako po kasi, hindi ako nagkakaila. Going Frozen Heart, go Philippine, pasensya na pero wag tayo mawawala. Wala naman, mga kababayan, mga ka-GP Natics, ganito lang po ako magsalita pero sabi ko nga, 3 days po ako nagmuni-muni. 3 days po ako pinag-aralan, pinag-isipan ang situation bago ako lumitaw ulit. Kasi inintindi ko ang Pangulo natin. Magkaiba kami ng level ng idea, magkaiba kami ng level ng thinking. So I have to, mga kababayan, kailangan kong mag-adjust. Dahil Pangulo natin yan, matalino. Diba? Ako, maliit na tao. Hindi din naman ako nakatapos ng pag-aaral. Pero pinag-aralan ko kasi gusto ko mag-digest sa isip ko at makuha ko yung logic na sinasabi ng Pangulo natin. Otherwise, mahihirapan ako magsalita dito. Mga ka-Jeeponatics, mahirap po magsalita against your will. 'Di ba? So, ibig sabihin po, naniniwala ako sa Pangulo natin. 'Di ba? Ang binabato ko na lang dito, yung pag-leak ng message ni Tunying. 37 years old na ako sa larangan ng broadcast business. Alam ko yung aking mga limitasyon. Yes, Michael Lim, di ba? Pinangangalagaan ko yung privacy ng Pangulo, ng kahit sino, at yung private communication. Napakahalagang pangalagaan yan. Kasi pinag-aralan niya sa journalism, pinag-aralan niya sa mass communication.
Alam niyo sa mass communication at journalism, Teka lang. May nagtatampo. Mama Aurelia Adena, shoutout po sa inyo. Hindi ko daw siya binabate. Baka tumatalbog. Grabe naman, marami nagtatampo. Ay, wag po kayo magtampo sa akin kasi mga ka-JP Natics, babatiin ko po kayo. Kaya lang pag tumatalbog, sa sobrang dami po natin, minsan talaga may tumatalon. Pero wag kayong mag-alala, ulit-ulitin nyo lang, mababasa ko rin yan. Kayo talaga, oh. Oh. Sabi ni Bern Rimando, may nagmarites. Bern Rimando, nag-leak ang communication through Katunyeng. Si Tunyeng ang may kasalanan. pinag-aaralan niya paano ka magtanong, paano mo gawin, paano ka kumuha ng balita, paano mo magkaroon ka ng desisyon kung anong gagawin mo bilang isang reporter, mamamahayag, o manunulat. Pero laging pinapalaala yan ng professor o ng eskwelahan. Yung privacy, ire-respeto. Yung national security concern, na Correct. threat sa national security ng And that's bansa, also my dapat concern. papangalagaan. Kasi po, lahat tayo may kalayaan under ng democratic government, demokrasyang bansa. Pero may limitasyon pag nakataya ang seguridad ng bansa. Kaya po nakataya ang seguridad ng bansa dyan. Isipin mo, napilitan ng Pangulong umamin do sa kanyang private conversation na dapat hindi na-expose kasi ini-expose nyo. Ngayon, ang isa sa mga pwedeng masamang epekto, kaya sabi ko malaking problema ni Pangulong Marcos ito. Huwag nating kalimutan, nahahati-hati ang tao, ang Pilipino. Correct. May mga pro-Duterte, may mga independent group, may mga Marcos loyalists, Marcos supporters. Yan yun eh. Merong independent. Ay alam ba ninyo na ang impeachment proceedings, ang impeachment ay sinasabi ng saligang batas. Karapatan ito ng taong bayan. Thank you, Star Estrelita Herosa ng Japan. Thank you. Ang impeachment ay nasa konstitusyon. At yan ang pinanghahawakan at karapatan ng bawat Pilipino. Na kapag mayroong impeachable official, ang mamamayang Pilipino o na opisyal ng gobyerno, na mayroong something, mayroong maaaring pang-abuso, maaaring maling ginagawa, at nakita ko, na impeachable offense, ground for impeachment, karapatan ng taong bayan mag-file ng impeachment before Congress. Nasa saligang batas yun. Ito naman yung sinasabi, mga kababayan. Since sinabi na ni PBBM that he was the one behind of that letter or message, or 'di ba? So totoo 'yon. Sinabi talaga ni PBBM, namin naman niya. Pero hindi rin naman niya sinabi that if ever someone is going to file an impeachment case against Sara Duterte, they will intervene. Wala siyang sinabing ganon. But the thing is, I really do believe, mga ka-GP Natics, that statement coming from PBBM is actually hindi yun yung kumpleto na sinabi niya doon. It might be, sabi ko nga, pinag-uusapan doon what could really happen if ngayon nila ipapile ang case. Magpo-prosper ba ito with the composition of the Senate that we have? Yun yung mga yung mga dapat nating itanong. 'Di ba? Kaya lang siguro yung communication na yon, malawak pa ang sinasabi ni PBBM doon. Kaya lang pinunto lang doon sa mismong pagpigil. 'Di ba? Mga ka-GP Natics, nandoon tinitingnan ko yung aspeto na yon. Pero wag po kayong mag-alala. PBBM is PBBM. Nasa kanya po ang suporta ko, wala sa mga Duterte. Di ba? Oh. Hindi, doon naman sa pagbabanta ni Sara Duterte, that is a different case. Di ba? That is a different case. May mas malala na mangyayari dyan. At pagising ko pala kaninang umaga, may nakita din ako na isang post. This coming December 7 ata, 6 o'clock, 12 to 6, tama ba ako if I'm not mistaken? Meron natang rally ang pro-government, mga kababayan. Magsusot daw ng pula sa EDSA at ipakita natin ang suporta natin sa ating Pangulo. Alright? So, okay na tayo dyan. Wala na tayong pag-uusapan. Doon lang naman sa nag-leak, ang pinaka-punto ko dyan, wala na akong problema doon sa ibang bagay na kung
ito ay titigil siguro for the meantime. Pag okay na yung composition ng Senado, 'di ba? As Larry Gadon said, Sara Duterte will impeach, mga kababayan, after the next Congress. Okay? Alright, then Go Philippines, will love you sa lahat ng vlogs mo. Nakasupport ako. Maraming salamat po, mga